At ayun na nga mga master, magandang araw, magandang malamig na hangin sa inyo lahat. Okay, so Merry Christmas and Happy New Year sa mga susunod na araw. Magbabagong taon na. Nakatanggap na ba ang lahat sa bonus? Okay, nakatanggap na lahat. Nakatanggap na lahat ng mga regalo. So, yung mga matatanda dyan, yung mga bata, ayaw nyo na silang tumanggap ng kanilang mga regalo. Huwag na tayo makisali sa kanila. Alright? So, ano ba yung pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon kung nakatanggap ka ng bonus. Kung nagkaroon ka ng 13 month at gusto mong bumili ng bisikleta, aba, pag-isipan mo muna. Malaking bagay na pag-iisipan mo kung ano yung bibili mong bisikleta. Pero bago ka bumili ng bisikleta, pakinggan mo muna to kung ano yung sasabihin ko sa'yo. At bago ka mag-upgrade, yan ang pag-uusapan natin. Yung pagbili mo ng bisikleta at yung bibili mong pang-upgrade sa bisikleta mo para hindi masayang ang iyong 13 month o ang iyong bonus, di ba? So ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka muna sa ating channel at mag-follow ka rin muna sa ating FB page, sa ating TikTok, Bike Talk with Papa Jack. Alright, simulan na natin ito. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayun na, marami sa atin ang mga kaibigan na nakakuha na ng kanilang mga bonus, kanilang mga 13 month. Paldo, diba? Yan yung sinasabi nila, mga paldo kapag medyo nakakakuha tayo ng mga bonus natin. So, ano nga ba yung mga dapat nating paghandaan o isaalang-alang kapag tayo ay bibili ng bisikleta? First time cyclist or pwedeng newbie na cyclist or pwede ring mag-upgrade tayo ng bisikleta. Pero bago yan, kailangan bago ka bumili ng mga ganyan, bago ka mag-upgrade, kailangan mo munang isipin yung mga bagay na dapat isinasaalang-alang mo bago ka bumili. Hindi pwedeng gusto mo nito, babanat ka agad. Kasi may mga parts or may mga bike na minsan gusto lang natin. Ang tanong, kailangan ba natin? Diba? So eto ngayon, punta muna tayo dito sa tinatawag nating pagbili natin ng bisikleta. Kung newbie ka or kung baguhan ka or first time mo magbabike, gusto mong bumili ng bisikleta, kailangan mo isaalang-alang kung ano mo muna yung trip mo, kung ano yung genre na gusto mo. Kasi baka mamaya, yung genre na gusto mo or discipline na gusto mo is hindi naman angkop para dun sa personalidad mo, 'di ba? Baka mamaya naanuhan ka lang ng mga kaibigan mo, baka mamaya naiimpluwensyahan ka lang ng mga nasa paligid sa'yo, nape-pressure ka. Ang totoo niyan mga master, malaking factor talaga na ang mga kasama mo yun ang bibilin mo ring bisikleta. Kung sino yung mga nasa paligid mo, kung sino yung mga nakakasama mo, kung ano yung bisikleta nila, karaniwan, yun din ang binibili natin. Pero ang tanong, yun ba talaga yung trip ko? O baka naman trip nila yun, pero gusto ko lang silang kasama. Diba? So, alamin mo muna kung ano talaga yung trip mo. Kung first time mo magbabike, bumili ka ng mid-range muna. Huwag ka muna bumili ng high-end. Mid-range muna. Huwag mo muna sayangin yung pera mo. Bakit mid-range? Or bumili ka na lang muna ng buo na bisikleta, yung mga built bike na. Kasi kapag nagbuo ka, tapos nilagay mo lahat dun yung parts na gusto mo, tapos marirealize mo after 3 months, after 4 months mong pagda-ride kasama sila or ikaw lang mag-isa, ay, hindi pala ito yung yung discipline na gusto ko, hindi pala ako nag-e-enjoy dito. Bumili ka na MTB, tapos panay trail sila, tapos hindi mo naman pala gusto, di ba? Parang sayang yung isang taon na hirapan mo na 13 month mo, di ba? Tapos sayang yung bonus mo. Tapos syempre kapag bumili ka ng bisikleta, kung magkano mo binili yung bisikleta, hindi mo naman mabebenta ng ganun din yung pagbili mo. Syempre depreciated na yun, di ba? Kung binili mo yung bisikleta ng 25, malamang sa malamang mabebenta mo yan 15, ganyan. So ngayon kasi actually mga master, ngayon medyo nakakalungkot ngayon kasi saturated ang market ng bisikleta. Meaning marami nagbebenta ng bisikleta, kukonti ang demand, 'di ba? Kukonti ang demand pero maraming supply. Since maraming supply,
mabilis yung disposal ng mga bisikleta. Kaya pagka buo ka ng mamahalin, hindi mo rin mabebenta yun ng ganun din kamahal, di ba? So halimbawa, kung ang mga kaibigan mo speed, gusto nila mga naka-road bike sila, pero ikaw hindi mo pa naman kaya, or hindi naman pala speed ang gusto mo, di ba? Ang gusto mo pala trail, di ba? Tapos ang gusto mo pala touring. Gaya ko, touring ako. So ganun may mga pagkakataon na marirealize mo kapag ka ikaw ay nagbibisikleta na hindi pala ito yung discipline na gusto ko. Pagka nagbisikleta ka na, hindi mo malalaman yung isang bagay na discipline na gusto mo kung hindi mo pa nasusubukan. Kailangan subukan mo muna yung discipline na yon, yung genre na yon, para malaman mo kung saan ka talaga fit na discipline. Okay? Pagka ikaw pumasok sa isang discipline, pakiramdaman mo kaagad yung sarili mo kung para dun ka nga ba. Teka, dito ba talaga ako sa discipline na to? Nag-e-enjoy ba talaga ako? O nag-e-enjoy lang ako kasi kasama ko sila? Pero nahihirapan ako dito sa bisikletang or sa discipline na gusto ko. Diba? Huwag mo isaalang-alang yung kasiyahan mo kapag ka ikaw ay nagbibisikleta sa ibang tao. Kailangan isaalang-alang mo lagi yung sarili mong kaligayahan bago yung susunod na masaya ka dahil may kasama ka. Okay? So, yon. Ang pangalawa natin, susunod natin, mabilis lang to mga master. Kaya kung hindi ka pa nakaka-follow sa atin, follow ka na lang muna sa ating TikTok. Bibigay din tayo ng tips sa TikTok. Bike Talk with Papa Jack. Sa YouTube channel natin, dito ay Bike Talk with Papa Jack. At ganun din sa ating FB page. Sa FB page natin, maganda-ganda na. Sinimulan natin ng September ng 0. Ngayon, kahit pa paano, nasa 3,000 na yata, almost 3,000. So, follow ko na rin, sama ko na rin after na mahak yung ating FB page na dati. Sayang yun, 20,000 plus na yun. So, anyway, mabilis natin marirecover yan, basta suporta ka lang. Okay? So, ngayon, yung susunod natin, yung parts. Sa parts natin, mga kuya, mga ate, tatandaan nyo palagi, yung parts na gusto natin, pagka nag-upgrade tayo, total meron ka ng bisikleta ngayon, di ba? Meron ka ng parts, kompleto na yan, na running na yan, kumbaga. Make sure na kapag kayo ay mag-upgrade kayo ng maayos na. Pagka sinabi kong maayos na, ibig sabihin, yung matibay na, yung quality na. Kasi kapag ka nag-upgrade kayo ng mga pucho-pucho, halimbawa, ang price range, halimbawa, ng RD na kukunin nyo, gusto yung RD na hawak nyo ngayon is budget meal. Tapos papalitan nyo ng bago, tapos budget meal din. Wag na, sayang yung pera nyo. Ang gawin nyo, mag-upgrade kayo ng RD na high-end na, or budget, kahit paano, budget friendly na may quality, gaya ng mga Shimano. Okay, hindi ko naman sinasabi, hindi ko minimenos yung mga budget meal na parts, hindi ko sinasabi yun. Sa akin lang, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, magkaroon kayo ng disiplina pagdating sa pera, na maging wais kayo. Hindi po pwede na babanat kayo ng babanat tapos dodoble yung gastos nyo, di ba? Pagka nag-upgrade kayo ng parts, make sure na ang bibili nyo quality na, di ba? Yung may tatak, lagi nyo i-consider yung quality. Pangalawa, durability. Pangatlo, yung review nung yung parts na yun, kung maayos ba o hindi. Kasi baka mamaya upgrade ka lang ng upgrade, hindi mo naman pala alam kung yung part na yun, yung parts na bibilin mo na yun, hindi naman pala quality, hindi naman pala swak sa'yo, di ba? So yun, pangalawa natin, yung kailangan pagka nag-upgrade kayo, make sure na yung i-upgrade nyo, ito marami nagkakamali pa rin dito minsan nag-upgrade tayo, bumibili tayo ng parts na hindi naman pala compatible sa bisikleta natin. Pag sinabi kong compatible sa bisikleta natin, hindi sila bolt-on, hindi sila swak. Bawa, bigyan ko sample, bumili ka ng hubs, diba? Yung hubs mo, naikabit mo na, 32 holes yung hubs na binili mo. Tapos, gusto mo magpalit na ng rim. Yung nabili mong rim, hindi mo pala alam, 36 holes. So, hindi siya swak. Although, maraming mga mekanikong nagsasabi, gusto nila, okay lang yan, sige, gawin natin. Bakit ka maglalagay ng 36 holes na rim sa 32 holes na hubs
kung meron naman pang 32-32, huwag mo nang pahirapan sarili mo. Kaya nga ginawa yung 32-32 para sa bolt-on, para sa safety pa rin kahit pa paano. Okay, yun lang yung sample nun. Okay, pag sinabi ko halimbawa 9-speed na shifter, huwag ka nang bumili ng 10-speed na RD. Huwag ka nang magganon. Or halimbawa, bumili ka ng 12-speed na RD. Tapos, 11 speed naman na 11 speed naman na shifter. Huwag ka nang bumili ng ganon. Gawin mo na silang magkakakilala. Gawin mo na silang magkakaparehas. Kailangan lahat ng pyesa mo magkakaparehas para hindi sayang yung pera mo. Kasi isipin mo kung bibili ka ng mga worth 2,000, 2,500, 3,000 na parts, sayang yun imbis na makatipid ka, mas mapapagastos ka pa. Kapag ka binili mo kasi yung 10,000 mo, yung 2,000 mo, at nagkamali ka at ibinenta mo, hindi mo naman mabibenta ng 2,000 yun. Mababawasan at mababawasan yun ng 300, 400, 500. Depende kung may bibili pa sa'yo. Di ba? Yun. So, kaya ako sinasabi to, para at least sa inyo rin na maging aware din kayo na sa paggamit nyo ng inyong mga bonus sa inyong mga 13 month para hindi masayang. At next time, kapag kayo ay mag-upgrade, eto, isa pa. Pag mag-upgrade kayo ngayong holiday season, syempre may mga weekend ride, may mga holiday ride kayo, may New Year's ride kayo, may end of the year ride kayo, di ba? So may mga ganyan So, make sure na kapag kayo ay nagpalit ng mga parts nyo, make sure na yung kailangan nyo yung bibili nyo. Huwag yung payabang lang. Huwag yung, sige, bibiling ko to kasi maganda to. Okay, kung may extra kang pera, go yun. Wala tayong question doon. Pera nyo yun Pero I mean, kung budgeted kayo, kung nakatungtong kayo sa numero ng pera, kung nakatungtong kayo sa numero ng gastos, dapat, kalkulado nyo yung mga gastos nyo. At bibili nyo dapat yung mga kailangan nyo, hindi yung gusto nyo. Saka na yung gusto nyo kapag may extra na. Madali naman yung gusto natin kasi nandyan lang naman yung mga gusto natin parts Pero ang tanong, yung gusto ba natin, kailangan ba natin? Doon magkakatalo yung gusto at yung kailangan. So, ano ba yung uunahin mo? Bawa, nakakita ka ng handlebar na maganda, pero yung cleat shoes mo, bumibigay-bigay na. Kaya lang, gusto mo yung handlebar na yun. Uunahin mo yung handlebar. Which is mali, di ba? Dapat unahin mo kung ano yung kailangan mo. Kasi cleats, yung cleats pedal mo, halimbawa, kumakalas-kalas na. Pagka na-aksidente ka sa cleats pedal mo, mas matinding disgrasya, mas matinding gastos yun. Okay? So, yun yung example ko ng sinasabi kong maging wais tayo sa pag-upgrade natin. Hindi dapat tayo bara-bara. Okay? Ayun lang mga master. Maraming salamat nga pala sa ating mga minor sponsor at sa mga ating mga major sponsor. Okay? So, by next year sa January, ako ay nasa Pangasinan. Magtuturo ko Pangasinan. Hindi ko alam kung makakasama yung Papa Jack and Friends. So, kung makakasama yung Papa Jack and Friends, we'll let you know. Alright? Standby tayo sa ating FB page. Mag-update ako kung nasan tayo doon. Alright? So, ayun lang. Gusto ko lang sana sabihin sa inyo na maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo lahat. Mag-iingat kayo. Maraming salamat sa suporta. Ako po si Papa Jack. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga socials. Alright? FB page, TikTok, at sa ating YouTube channel at sa IG natin. Alright? Palagi na daan, mahirapan pa yan dito ko. Ako po si Papa Jack. At narito ako sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi na daan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating pag-alakbay. Ciao.